Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagpakita ng kahandaan ng Philippine Red Cross o PRC na tulungan ang probinsya ng Batanes dahil sa pinsala na dulot ng bagyong Julian. Ito'y matapos mapag-alaman ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon kay Batanes Governor Marilu Cayco ang estado ng isla ng Batanes. Isa sa nakitaang aksyon ng organisasyon ay pagpapadala ng mga bubong matapos masira ang mga paaralan sa lugar kung saan tiniyak din ito ang paghatid ng iba pang kinakailangang mga tulong. Babala po sa publiko, huwag basta-basta magbukas at sumagot sa mga di umano'y survey link para sa tulong pinansyal dahil isa itong fake news. Alamin ang detalye mula kay Daniza Lopez. Inabisuhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko ukol sa kumakalat na unemployment financial assistance. Ang paglaganap nito online ay sa pamamagitan ng pagsagot umano sa isang survey link para matanggap ang tulong pinansyal. Kinumpirma naman itong peke ng DSWD at nilinaw na wala itong ganitong klase ng programa sa ilalim ng ahensya. Anya, tanging mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS lamang ang lehitimong nakakatanggap ng tulong pinansyal mula sa ahensya. Mangyaring mayroong matinding suliranin sa krisis na nararanasan ay hinikayat nito ang publiko na tumungo sa tanggapan ng DSWD para sa detalyadong aplikasyon para sa AICS. Patuloy naman ang paalala ng DSWD na sumubaybay lamang sa mga opisyal na communication channels ng ahensya para sa mga lehitimong anunsyo at distribusyon ng tulong. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala sa itinatayong Port Terminal Building ng Banago Port ay isinagawa ng Philippine Ports Authority o PPA ang inspeksyon dito upang silipin ang estado ng konstruksyon. Mangyaring matapos ang konstruksyon ay mayroon itong kakayahan na makapagserbisyo sa 500 pasahero sa pantalan. Sa pagdalo ni na Acting Port Manager Rodel Lagmay at mga kawani ng Port Construction at Maintenance Department ay napag-alaman na kasalukuyang nasa 71% na ang progreso nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. 11 minutong phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal. Higit 200,000 bagong botante humabol sa huling araw ng pagpaparehistro. Korte Suprema ibinasura ang writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. NFA umaasang makakalikom ng higit 500 milyong piso bunsod ng pagtaas sa presyo ng bigas. Mahigit 200 Pilipino sa Lebanon nakahanda ng makauwi ng bansa. Industriya ng vape sa bansa humina dahil sa vape law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mahigit 200 Pilipino ang inaasahang makakauwi ng bansa mula sa Lebanon. 111 dito ay hinihintay na lamang ang kanilang pag-alis at 150 naman ay naghihintay pa ng kanilang exit permits. Hinihikayat naman ng ahensya na wag nang magdalawang isip na umuwi ng bansa para maging ligtas sa tensyon ng Israel at grupo ng Hezbollah. Samantala, arestado ng Philippine National Police o PNP ang 2 kolorum na operator sa lalawigan ng Cavite. Ito ay matapos isyuhan ng warrant of arrest ng Land Transportation Office o LTO. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Matagumpay na natugis at nahuli ng Philippine National Police o PNP ang dalawang colorum operator sa Cavite City. Binigyang pugay ito ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II dahil anya kumakatawan lamang ito sa patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa mga ilegal na operasyon. Ang mga naaresto ay kinilala bilang sina Ricky Solayao Cos, 38 taong gulang, at Roberto Bonete Salvador na 52 taong gulang. Giit ni Mendoza, paraan ito upang wakasan na ang pagbiyahe ng mga kolorum na sasakyan na siyang lubhang nakakaapekto umano sa sektor ng transportasyon. Matatandaan na ayon sa mga transport group ay halos nasa 30% rin ng kanilang kinikita sa araw-araw ang nawawala dahil sa mga kolorum. Tiniyak naman ng LTO na patuloy itong aaksyon sa pagtugis ng mga kolorum operators sa bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na paggunita sa undas ngayong taon, sinimulan na ng Parkways Clearing Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilinis sa ilang mga puntod sa Calacang, Maynila. Ito ay bahagi ng kanilang operasyon para sa paghahanda sa ika-1 at ika-2 araw ng Nobyembre kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga bibisitang kaanak ng mga yumao. Karamihan sa mga napulot ng grupo sa isinagawang paglilinis ay ang mga sanga at dahon, iba't ibang uri ng basura gaya ng mga plastic at solid waste. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang Force. Sa ulo ng mga balita. 11 minutong phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal. Higit 200,000 bagong botante humabol sa huling araw ng pagpaparehistro. Korte Suprema ibinasura ang writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. NFA umaasang makakalikom ng higit 500 milyong piso bunsod ng pagtaas sa presyo ng bigas. Mahigit 200 Pilipino sa Lebanon nakahanda ng makauwi ng bansa. Industriya ng vape sa bansa humina dahil sa vape law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang mga regulasyong ipapatupad para sa paparating na 2025 elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, magpupulong ang komite ng PNP para sa implementasyon ng gun ban. Kabilang din umano dito ang pagbawi ng mga security detail sa mga kasalukuyang opisyal na mga kandidato. Asahan din umanong mailipat ng assignment ang mga pulis na may kamag-anak sa mga kandidato para hindi mabahira ng impluwensya ang eleksyon. Samantala ay binasura ng Korte Suprema ang petisyong ating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon naman kay Roque, ginagalang niya ang desisyong ito ng Korte. Para sa detalye, panoorin ang ulat na ito. Hindi sinang-ayunan ng Korte Suprema ang writ of amparo na petisyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang naturang petisyon ay ang pagbabawal sa House Quad Committee na arestuhin si Roque at pigilan ang pagsusumite ng kanyang mga dokumento. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi naging sapat ang nasabing petisyon para labanan ang contempt at detention order ng Kongreso. Ayon naman kay Roque, naiintindihan niya ang desisyong ito ng korte. Umaasa naman siyang umay ng korte sa kanyang certiorari at probation petition laban sa Quadcom. Matatanda ang inisyuhan ng contempt si Roque dahil bigo itong makadalo sa nakaraang mga pagdinig ng Quadcom.
Iniimbestigahan dito ang umano'y koneksyon ni Roque sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Pinagsusumite rin siya ng mga kaukulang dokumento dahil sa umano'y malaking pagbabago ng halaga ng kanyang mga bank accounts. Pagigit naman ng Quadcom, mahalagang makita ang mga nasabing dokumento para sa patuloy na investigasyon sa Pogo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, inaasahan ng National Food Authority o NFA na makakalikom ito ng 557.3 million pesos mula sa pagtaas ng presyo ng bigas na ibebenta sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang karagdagang kita ay magbibigay daan sa NFA na bumili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka na makakatulong sa pagpapanatili ng buffer stock ng bigas at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Nilinaw naman ng NFA na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa DSWD at mga relief agencies mula 25 pesos hanggang 38 pesos kada kilo ay walang direktong epekto sa merkado ng bigas sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 11 minutong phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal. Higit 200,000 bagong botante humabol sa huling araw ng pagpaparehistro. Korte Suprema ibinesura ang writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. NFA umaasang makakalikom ng higit 500 milyong piso bunsod ng pagtaas sa presyo ng bigas. Mahigit 200 Pilipino sa Lebanon nakahanda ng makauwi ng bansa. Industriya ng vape sa bansa humina dahil sa vape law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.